Welcome to our episode of Talk News TV Herman Laurel edition for this week. And pag-uusapan natin po isang napakahalaga, and I'm sure you'll be very interested because this affects your pocket, this affects your family budget, this affects the national economy, and so far, things have been very bad for us. And ang pinag-uusapan o pag-uusapan natin itong araw na to ay ang issue ng langis, presyo nito, papatakbo nito, pamamahala po nito, at kung ito ba ay maganda na nailagay sa kamay ng pribadong mga kumpanya. Maraming tanong dito. There are many questions we're going to try to respond to. For example, ay sinasabi nila may competition daw dito sa oil industry ngayon privatized. Totoo ba yan? O sinasabi nila maraming small players. Totoo ba ang players yung mga yan? O mga ano lang, mga utusan lang ng ilang mga malalaking at dambuhalang mga may control ng industriya. At anong gagawin natin ngayon? Kasi tinatakot tayo. Sinasabi, magkaka-shortage tayo kung hindi pabayaan na magtaas ng buong laya itong mga oil companies. Ngayon, maraming banta. Kung hindi daw payagan na tumaas, ang LPG mawawalan din ang merkado. Dismayado na tayo. Ako personal talagang ako inis na dito sa ginagawa nilang pananakot, at alam ko panloloko kasama po diyan. So ang ating panauhin na ngayong araw na to ay isang lumaban dito sa mga dambuhalang mga kumpanya ng langis ng siguro 2-3 dekada na. Kaya ang pamagat po natin, Fighting the Oligopoly. Hindi lang po oligopoly ito, meaning controlled by a few persons or companies. It's very oily din. Madulas itong magaling ito. Dahil sa laki ng kanilang resources, pera, lahat ng abogado pwede nilang gamitin, mga politiko bilhin, mga regulators sa Energy Regulatory Board, mukhang yumayaman yung iba dyan, yung mga nakaraan. Pero ang ating kasama itong araw na to, pwede sanang yumaman dahil inalukan nga ng mga oil companies na mag-director na sa kanila, pero tinanggihan niya dahil sa laban niya. Siguro kilalang-kilala ninyo ang pangalan, Dr. Amanda Cruz, presidente ng Petroleum Dealers Association of the Philippines. Magandang araw po, Doktora. Magandang umaga sa iyo, Kamentong, at sa sambayan ng Pilipino na ngayon ay hindi na maintindihan. They are all in a state of confusion regarding the oil industry. Anong reaksyon niya dito sa pananakot na mawawalan ng supply at anong sa karanasan niyo, totoo ba to? Tapos sinasabi nila 13 days na lang ang oil supply, totoo ba to? Alam mo, Kamento, ako 45 years na ako sa negosyo na ito. Nag-umpisa ako sa ESO Time, naging Petro na nga, at ngayon, ito na nga nangyayari. Pero alam naman ng lahat na ang industriyang ito, hindi ka pwedeng bumili ng ang dala mo ay isang kariton na ang laman lata na 20 liters capacity. Hindi ka makakabili niyan. It has to be a tanker. Maski dito lang locally, hindi ka makakabili kung hindi truck per liter dito. Lalo na kung ikaw ay oil companies, hindi ka iintindihin dun sa point of origin kung ang ibibilin mo lang ay litro. It has to be barrel. So, bariles. At saka 100,000 bariles siguro? 100,000 yan. At yan, may kontrata yan. Kaya nga may LC silang ginagamit dyan. Letter of credit. Yes, letter of credit. At sa aking experience, sa tagal ko na sa negosyong ito, yung oil companies, bumibili yan para supply nila for every quarter. Every quarter. Yes. Tatlong buwan supply ang kanilang kontrata dyan. And it has to be delivered in a staggered So kung may order na 1 quarter, ang delivery hindi tatapusin ng quarter yun. Maaring lumampas doon sa quarter na yun. Maaring ikakalat nila yan. Kasi nga, yung oil tankers nila, hindi naman pwedeng i-deliver kaagad yung halimbawa, 20,000 barrels,
Baka ala naman tanker na ganun kalaki. So, ang mangyayari niyan talaga is staggered. Pati naman yung depository nila dito, hindi naman kayang lulanin din yung konsumo mo for the last 3 months. So, in short, at ang presyo niyan, Kamentong, kung anong pinag-usapan ng January, hanggang March, iyon pa rin ang presyo. Kaya nga ako'y nagtataka kung bakit ang presyo natin dito ay nangyayari every week, every other day. Binili mo ngayon, bukas hindi mo na mabilis at ganong presyo. At ako'y gulong-gulo. In spite na alam naman natin na ang bili nila, Enero, hanggang matapos yung binili mo for the last 3 months, ay iisang ang presyo niyan. Kaya in short, dapat ang bago lang o pagbabago ng presyo ay 4 na beses lang sa isang taon. Yun ang sana isang magawa natin. 4 na beses lang. Every quarter, magre-reset ng presyo every quarter. At ikaw namang negosyante, mayroon kang security sa iyong negosyo na yung binili mo, hindi mo pangungulugihan. Kaya nga nagtataka ako at ako'y naguguluhan at wala ni isa Kamentong na matinong Pilipino, lalo na sa gobyerno, ang tumayo at kinwestiyon bakit ganito na mean of lot ang susundan mo sa Singapore. Again, mean of Of lot. lot. P-L-A-T-T. Yes. Yun yung average price na. Mga wordings yan, Kamentong, na hindi kayang intindihin ng isang ordinaryong Pilipino. Kaya ako... Hanggat hindi natin mapaliwanag. Kung ngayon pinapaliwanag natin, maunawaan na nila. Kaya tayo nagpapaliwanag. Bakit ka pa mangungopia doon sa presyo sa Singapore? Sa pamamaraan nila? Kung kayo talaga yung makatao, huwag na ninyong intindihin yung Singapore. Ang intindihin mo, Pilipinas. Magkano mo ba binili? Kung piso yan, hanggang January, February, March, piso yan, Kamentong. Ngayon, bakit kayo nangongopya ka sa Singapore? Kasi kasabot sila sa kaulangian. Na pag sinabi ng sabi ka ng mean of lot, tumaas na. So ngayon, hangin. True hangin, abay biglang tumaas dito. Bukas ikaw magtataas na. Pero pag pababa, dapat hangin din, lilipad din yan, Abay, hindi naman bumababa. Well, one, na-i-establish natin dito sa inyong pagpapaliwanag na maraming hindi totoo na sinasabi. Lahat hindi totoo. Pero kayo nagsasabi ng totoo. Tayo dito sa palutuntunan. Kaya galit sa akin ng oil company dahil nagsasabi ako ng totoo. You cannot stop truth. Diba? Okay. So, number 2. Meron daw mga nag-monitor ng presyo. Pero, paano ma-monitor ang presyo? Hindi nga binubuksan ng libro ata. Batay sa batas ngayon ng deregulation, di ba? Ang deregulation kasi, sa umpisa pa lang maganda yan. Kaya lang, sa umpisa pa lang, mali na ang umpisa. Bakit? Walang totoong player. Walang pumasok dito yung sinasabi nila ni ex-secretary of Energy, Delphine Lazaro. Nang sabi niya, doktora, sabi nga there are 51 investors interested dito sa industriya ng petroleum. Sabi ko sa kanya, kako, secretary, hindi man 51, isa na lang. Isa lang na investor na totoong lalaban sa 3 dambuhala rito. Ay kako'y masaya na ako. Kaya sabi kong ganun, may pumasok ng isa total. Hanapin mo nga kung may refinery rito. Wala naman eh. Meron lang siyang ipinatayong tangke dyan sa Maribeles. At ngayon, ang produkto niyan, ang alam ko, nag-umpisa siya, sa Shell siya kumukuha. Ngayon, kung ganun rin lang, kaya sabi ko, nung minsan nagkaroon kami ng pagkakataong magtalakayan kami, kako, umuwi ka na sa inyo. Kasi kayo, balitang-balita, one of the biggest oil industry ang total. French yan. French. Pagdating sa Pilipinas, nagiging trader ka lang. Dinadagdagan mo lang ang gulo namin dito. Buti ba umuwi na lang kayo? Well, ang ginawa nilang, in-invest nila, gasolinahan. Sa retail. Sa retail. Yung gasolinahan, but the product, wala silang i-refine. At saka sa gasolinahan ba, may competition talaga? Pareho din naman ang ibinobomba mo. Kunwari, merong aviation gas yung isa may dagdag na octane and so on. But in the end, yung ba, totoong kaibahan
sa produkto. Sa mga octane. Oo, mga octane. Nilagyan lang naman ng betchin yun. Betchin. Betchin. Hindi naman totoong betchin, kundi sinasabi mo lang rekado lang na pampa. Hindi, pag ganun lang naman Yun lang, yung oo. mga Oo. additives na yun. Additives, oo. Na ilalagyan ng kulay. Oo. Yung akin kulay green. Oo. Ikaw na may kulay red. Ganun lang yun eh. Oo. Kung baga sa want to differentiate na pag red, Petron. Oo. Pag blue o green, Caltex. Oh, hindi ba? Yes, oo. Sino ang lulukuhin nila? Hindi mo kantay katanga. Sa mga tuwid, itong mga small players, hindi talaga players, kundi mga waterboy lang talaga. Trader yun. Trader lang. Mano nga magsabi na kayo ng totoo? Sabi nga. Humanap ka nga ng kanilang totoong depository, wala naman. Unioil. Malaki ang kanyang depository. Unioil. Oo. Pero refiner ba yan? Hindi pa rin. Saan sila kumukuha? Dito rin sa Caltex Shell? Finished product? Finished Hindi. product. Nag-i-import yan. Galing Singapore din? Hindi ko alam kung saan nila binibili, no? Kasi marami din naman ang bibilan. Pero malaki ang tangki niya, depository. Ang balita ko, siyempre hindi naman sasabihin sa akin ng totoo niyan. Meron silang almost 50,000 capacity na liters. Yung iba, 3 million lang liters. 3 million o 3,000? 3 million liters lang. Yung isa, yung Unioil? 50. 50 hanggang 50 na milyones? milyones. Okay. Kaya malaki yan. Kaya yun ang ipinatayo nila para depository. Pero yung bang depository yun pwede ka pang lumaban sa Shell, Caltex at Petron na ang tagal-tagal na ritong pwedeng mag-refine, pwedeng mag-import. Hindi ba? Pagkatapos mabali-balita mo sila pala kumukuha lang sa Shell, kumukuha lang sa Caltex. Di pag tumaas yung dambuhala, sila inutusan, hoy, mauna ka muna. Ang nakikita kong tunay na naglalabanan dito sa industriya ng langis, hindi mga local players, kundi yung mga international players talaga. No? Yung mga bansa, halimbawa, masasabi ng Venezuela na sila ay nagbababa ng presyo at talagang mas mababa kaysa iba. O kung ang Russia o yung ibang mga OPEC countries magdesisyon, mayroon talagang kapasidad na lumaban. Yes. Yan nga kami ang aking panaginip. Na merong isang Venezuelan company hindi ko alam ang mechanics, kung paano sila makakapasok dito. Na totoong hahanapin yung mismong yung consumer na diretso na sa masa. Di ba? Kasi sila ang may mga langis, sila ang may mga pera, di ba? In peso lang naman tayo. Di ba? Well, dito, doktora, ipa-flash ko lang sa TV, ayun ko lang, wala pa yung cameraman natin. Meron akong na-download sa ating internet. Ito. Venezuela will sell Cuba low-priced oil. Isa yan. Sa Cuba. Kasi kaalyansa nila. Tapos ito. Venezuela sa Citgo, yun yung company nila, Citgo, resume sa heating oil donations, yung mababang presyo sa Amerika at sa London, sa Inglaterra. Noong taong 1999, bumisita si Presidente Hugo Chavez ng Venezuela sa Pilipinas at nag-alok ng murang langis. Ang problema, sabi niya, wala pala kayong state oil company na kasi pwede lang sila makipag-deal, makipagtungo sa katulad nila na state oil company. Wala na tayo, pinivatize na lahat. Yun na nga kamentong ang noong pa, gusto ko sana ang Petron, ay ialok yan sa Pilipino. Kumbaga sa kuhan, ang bawat isang Pilipino ay makabili man ng maski isang Petron share para tayo ang magmay-may-ari niyan. Alam mo na naman hinokus-pokus tayo, hindi nga tayo nakabili. Ang problema dito sa privatization, through the stock market, naalala ko na may mga kilala akong mga may-ari ng malalaking kumpanya, meron silang mga 500, 1,000 empleyado, namili sila sa pangalan ng mga empleyado nila, pero siyempre, naka-endorse naman sa kanila ang mga shares na yun. Namamanipulan naman yan. Yan ang isang problema sa privatization. At yung maraming pamaraan dyan sa privatization, pero yung ginawa sa atin, tulad doon sa ginagawa nila sa maraming bansa, dahil sa poder nitong mga oil companies, nababatay sa interest nila. Hindi ba sabi kanina sa ating discussion of the air, na yung lahat ng mga laman ng deregulation law, gawa din ng oil company at pinapasa na lang sa kongreso natin. Di ba? Talagang
kung susumahin mo, magandang pangalan pero pag tinignan mo na moro-moro pala. Ganun pa man, at least, kailangan ipaalam natin na alam natin. Yung isang paraan sa privatization ay cooperativization. Halimbawa, I think this is a new idea, pero bawat mamimili may 1% o maliit na porsyento ng kanilang resibo para sa stock share nila. So, lumalaki ang stock share nila. Ang magiging pinakamalaking stockholder niyan mga transport workers, mga drivers, o mga kumpanya ng transport and so on. Or yung mga pribadong individual na mga jeepney drivers. Siyempre, ayusin nila sa operator nila kung sino talagang Pero that way, lumalaki itong deregulation na ito, maski sa Petron share, merong limitation na hindi ka pwedeng bumili ng more than 5,000 shares. Kaya nga... Yung bahagi noon, pero paano nakakabili ang Aramco ngayon sa San Miguel? Na-discover ko nga na ginamit yung ipis niya, yung tuta niya, yung aso niya, ganyan-ganyan. Makita-kita mo, merong 100,000 shares. Kaya nga, nireklamo ko, dinimanda ko pa nga sa Petron. Meron ako dinimanda mga company officials dyan na niluluko nila ang tao na kunyari, kanila, ang share ay maliit. Pero pag pinagsama-sama mo, malaki. Pero, ayan, isang problema din sa privatization, parang inevitable na pag nagpa-privatize at nagbibilihan ng shares, ang malalaki, ang mga dakma ng malaking bahagi din. Dahil yung mga maliliit na tao, unang-una, kulang sa kaalaman. Ikalawa, ano ba naman ang pera nila na ilalagay pa nila dyan? Diferensya kamentong, ang halaga ng Petron shares ay 4 na pisong mahigit lang. Nakabibili ka ng lotong 10 piso. Hindi ka makabibili ng Petron share. Kasi nga, sino bang gumagamit ng produkto? Hindi ba tayo? Ngayon, kung alam mo, at ikaw kasama dyan sa, sa industriya ito, kaya mong tingnan kung totoo bang dapat magtaas. Dapat bang wag na muna. Sabihin, meron kang concern. Hindi ka mukha ngayon na walang naniniwala na ang oil companies ay nalulugi. Na totoo naman. Nababawasan lahat tubo. Pero walang kumpanya ng langis na nalulugi. Nung araw, nag-umpisa ko, 10 centimos, 3 pera lahat tubo namin. Nabuhay kami ng marangal. Ngayon, piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso ang tubo. At ang liliit lang ng gasolina nung araw. Ngayon, ekta-ektarya. Kaya nga, hinahamon ko ang mga oil companies. Pwede ba magsara na kayo? Magsara na kayo, nalulugi pala kayo. At yung ang lalaki ninyo sa mga highway, nakikita mo, super mega station. Ang inyong tinatayo, nalulugi pala kayo. We can take over the marketing arm of your gasoline station. Pwede ba nakikiusap si Dr. Racos? Bitawan na ninyo ang gasolinahan dahil nalulugi pala kayo. Kung hindi naman, at kayo nagsisinungaling, sana tamaan kayo ng kidlat at nang dumami ang mga hudas sa impyerno. Di ba? Kamentong, pag nalulugi ka, you will not see this kind of super station along the highway. That's right. Ang isa pa, kaming mga maliliit, I encourage them, kasi deregulated nga magtayo kayo dyan ng maliit. Who can cater the smallest barangay in this country? Isipin mo, tinanggal nila yung kanilang mga outlet sa mga barangay. Kasi ayaw nilang maliit That's right. They want, the thrust of the oil companies is to have the mega station along the highway. Ang sabi ko sa mga tao, hoy, lalagyan ka namin ng tangke or if you have a little money, invest in each barangay. Put up there. Para kang, instead of getting it from a sari-sari store, now wherein everybody is buying kerosene in a ganun-ganun lang, and many times, yung bote-bote, a small gasoline station or a small outlet. Abay ngayon umalis sila sa mga barangay at ang gusto nila, punta kayo sa highway. Kaya ang nangyayari dito, talagang nasasakripisyo yung serbisyo doon sa maliliit na tao natin. Ang taong mahirap, hindi sineservisa nila. Hindi, ang sineservisa nila yung mga coaching, mga malalaki, mga magagara. Ngayon, nakita nila, marami din palang volume itong mga maliliit na ito. Itong nasa barangay na ito.
So ngayon, ang sabi ng Petron, mag-i-introduce sila ngayon ng Petron Bulilit. Mm. Binabalikan nila para mamatay na kami. Oo. Lahat kaming mga maliliit na outlet. Tungkol dyan, ilang porsyento kaya nitong mga gasoline stations ngayon, ang company-owned nitong mga malalaking kumpanya? Meron ba tayong kaalaman dyan? Baka sikreto din nila yan, hindi natin alam. Hindi ako aware ngayon, sa ngayon. Kasi nga, malaki ang pagbabago Pansinin mo kami, nung araw, ang gasolinahan lang sa Quezon Avenue, ganun lang ang bilang. Ngayon, bawal sa amin kasi noon, meron kaming ruling na hindi ka pwede magtayo na within that kilometer radius, no? Kayo, along that, meron kaming control na, ngayon, pansinin mo, wala na yan. Patayan na. Pero yung mga stasyon na yan, kanila ba o may dealer doon? Malamang kanila. Company-owned. Pagkatapos kukuha sila ng dealer. Kaya so parang manager na lang, parang manager na lang yung dealer doon. Nung araw kami, walang rental yan. Sa dealer. Ngayon, nagbabayad na sa realty. Nasa real estate business na sila. Lahat na kanila. Yung mga makikita mo sa mga South Super Highway na meron nga diyang mga KFC, mga kono ng mga So, nagbabayad pa yan sa kanila. So, kumikita na sila sa langis, kumikita pa sa real estate, and ganyan ang nangyayari. Lahat ng bawat square meters ng lupang iyan na itinayuan mo ng anumang bagay, may bayad dyan. Ganun katindi. So, this is lalong tumitindi ang monopolization nila. Yes. Imbis na makatulong na dumami ang makapaghanap buhay sa sektor na to, ay lumiliit ng lumiliit at pinapatay pa nga nila yung mga maliliit na dealers. Ikaw naman kamento, isang mahirap ka sa barangay. Ang pambili mo lang ng kerosene ay para sa 1 litro. Okay, magkano ang halaga ng 1 litro? Lagay na natin 36 pesos. Ang pera mo ay 36 pesos. Sasakay ka ng tricycle. Pupunta ka sa highway. Back and forth yan. Baka ang masahin mo, 250. So yung 36 pesos mo, madadagdagan pa ng 5 pesos dahil sa pamasahe mo. Siraba ulo mo. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tuloy ng overpricing. Doon sa mga, alam mo na, yung mga retailer na mga pagganong-ganon lang. Kaya, hindi talaga para sa mahirap magsilbi. Hindi. Kundi, kumita to rate more and more and more. Well, itong nakaraang 9 months, kumita ang Petron ng 3.35 billion pesos. Kaya hindi sila nalulugi. At pag sinasabi nila, kailangan nila tumaas ng presyo, sana tandaan natin lahat na kahit hindi tumaas, malaki na ang kita nila. Ang lalaki naman sweldo ng mga hinayupak. Hinayupak ang tawag niyo. Mga executives na nakaupo lang sa air-conditioned room. Hindi naman marurunong. Magagaling lang sa kawalang yaan. I don't say that they are yung marunong na marunong. Mga salbahe lang. Mga magagaling sila magpanyobra. At salbahe. At gahaman. Marunong sa kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan. Okay, patapos na po itong unang portion natin. Babalikan po natin itong mga to. At these are very true. Kawalang hiyaan ang ginagawa sa atin sa oil industry sector. But we'll discuss more the solutions in the second half. Pag-usapan natin ang mga solusyon. So hang on. Don't mamimiss nyo itong mainit na mga pagpapaliwanag ni Dr. Amanda Cruz. Okay, let's take our break. Okay, dito sa pagbukas ng ating second part ng ating Herman Q. Laurel edition ng Talk News TV ngayong araw na to, ngayong linggong ito, ay i-issue natin itong hamon kay Energy Secretary Angelo Reyes na humarap po dito sa ating palatuntunan o anumang programa dito sa Global News Network na harapin ang mga tanong ni Dr. Amanda Cruz. Kanina ay nagtatawanan kami during the break dahil nga sabi niya, kung kaharap niya si Energy Secretary Angelo Reyes, titihaya niya sa kabaong sa
katotohanan na pinapaliwanag natin dito. No? So, Doktora, liman dito kay Angelo Reyes na wala ng kredibilidad dahil mukhang siya ay spokesman ng oil company. Alam mo, Kamentong, pag ang isang tao ay alang-alam sa isang bagay, nagiging robot ka lang. Kasi para sabihin mong 13 days na lang ang produkto, instead na magsalita ka, sana tinawag mo si Dr. Amanda Cruz. Pumunta tayo sa mga depository nito. Chinek mo ngayon kung totoo walang laman. Dahil kung walang laman, I will ask the government to get or to buy immediately. Yan ang trabaho mo Dapat minomonitor mo. Actually, Doktora, monitoring ka ang DOE to monitor the reality of what is happening. Ikaw, tawag ka lang ng tawag ng meeting. Kaibigan kita, alam mo na naman, makakilala tayo. But, in this issue, how can you declare that there is only a 13-day supply? Anong ginagawa mo? 13 na pala. Araw na lang. Hindi naman bumibili ang oil companies na nakalagay sa sasay na parang shampoo. That is a national security threat pa, yung ganyang mauubos ng oil. Isip-isipin mo, economic sabotage yan. Wala na palang produkto. Ala kang sinasabi. So you are not doing your job as the Department of Energy Secretary. Ang dapat na gawin ni Secretary Reyes, magharakiri na siguro. At Hindi. siguro kung makaharap ka, talagang magharakiri yun. Sa tingin ko, nagme-menopause Andropause. Kasi Andropause. may oras siya na kalaban siya ng oil companies. Then later on na lang, biglang-bigla na lang na mabait na siya. Ganun ng mga tipo ng... Kung kami nagme-menopause, andropause din kayo. Kaya kung di rin lang tamang sasabihin niya, mabuti pa tumahimik siya. Nabanggit nyo yung oil storage. Actually, ang nadiscover ko sa aking pagtatanong ay yung Subic oil storage, isa sa pinakamalaki sa mundo dahil yan oil storage para sa gera ng Subic ng US forces. It can supply the whole Asian countries. At nabanggit nyo nung nagkaroon ng mga unang oil crisis nung 78 ba yun? 71 to 78, some of those periods, di ba? Ginamit nga yan to supply a great part of the Asian requirement. Hindi lang makapag-dump sa Pilipinas. Kasi ang role nun, kaya nandun yun, to supply other Asian countries. Okay. Pero napakalaki yan. Kaya nga, kung wala rin lang talaga kayong produkto, lahat ng may pera, kahit sino, Kamentong, basta may pera ka, makakabili ka doon. Ang problema doon sa Subic oil storage na yun, na kinontrata ng Coastal Petroleum. And sabi sa akin, hindi naman pinupuno ng Coastal. So I believe... Dating supplier yung Coastal. Dating supplier yan. So baka ito'y ginagamit lang na para sa kanilang control ng oil supply natin dito. Ayaw nila yan mapuno at kanilang kinontrata para hindi magamit ng ibang mga pwedeng pumasok dito. Sabi ko nga sa Kamentong, maraming mga bagay na hindi masagot. Mga misteryo, no? Misteryo. Kaya yung misteryo ng petroleum, talagang mas higit na kahindik-hindik kaysa sa misteryo ni Kristo. Okay. Actually, kung meron tayong responsableng gobyerno, siguro ang isang unang pwedeng gawin, exactly, yung oil storage na yan, gamitin, makipagkontrata sa Venezuela na talagang nagbibigay ng murang langis sa maraming bansa na at simulan na yung tunay na kompetisyon, di ba? Alam mo, Kamentong, kaya ang Petron ay naging Petron dahil nga gusto ni Marcos. Hindi ako, hindi ko fan si Marcos, Kaya nga, kasi nga, nananakot noon pa nananakot ang oil companies. Oil companies, yes. Yes. Kaya ang ginawa ni Marcos, gusto niya parang magkaroon tayo ng sarili natin. Kaya nga yung ESO, ay naging Petron, kasama yung fuel oil, nag-merge yan. Para noon may sarili nga tayo. Nagtataka naman ako, mayroon na nga tayo Nawala pa. Ibinenta pa. Isinapribado pa. Ang tanong, sino ang kumita dito ng i-privatize ninyo? Kung sa bagay si Raul Manlapos, hindi ko alam kung nasa impyerno, no? Pero alam ko, isa siya
Oo, ha? oo. Sa kasi tunirihi dito. si Raul Manglapos, noon pa, bata pa yan, ano na yan, kasangkapan na ng US policy dito. Ano? Oo. At yan campaign manager ni Magsaysay, and so on. So, talagang nagpapa-instrumento yan. And so, hindi ako mag-aalanganin na magsabi na ako ay fan ni Marcos sa maraming bagay. Maaring hindi sila. Pero fan ako ni Marcos dyan sa pagtatag ng National Oil Company. Hindi naman kinakailangan ikaw ay maging fan pa eh. Oo. Sa nakikita ko, history would tell, no? Ako, naging ano din ako kay Cory dahil babae yan eh. Siyempre, makababae, babae din ako. Pero sa aking istorya, sa nakikita, pinakamatino pala si Marcos. Siya ang pinakamaraming nagawa. Aminin ninyo at hindi, kung ayaw niyong aminin, dahil nagbubulag-bulagan kayo. Anong nabigay sa ating matino kung hindi si Marcos? Kaya nga lang, naiinggit lang sila dahil sa katagalan na nga, parang naiinip na sila, kailangan matanggal na kayo, ganyan. Pero sa nakikita ko, meron pa tayong heart center, meron pa tayong kidney center, meron pa tayong mga yung mga lahat na yata, pati kalye, ha? At mga tulay, overpass, Pati lahat. flood control at iba pa. At lahat ng mga tao ni Marcos, marurunong. Ngayon, puro bobo, marunong lang sa kaulangyaan. Kaya, ewan ko ba? Kaya nga, at least, yung demokrasya, yung utang laloob natin kay Cory, nakakasama natin. Pero hindi pa rin siya bida dyan. Tayo bida dyan. Without us, in EDSA, hindi ko kinakailangan libro, bumili ako ng libro, sapagkat ako mismo, ay experienceado. Pumupunta ako sa EDSA, nagdadala ako ng sandwich, kamote Q, at kung ano-ano. Sayang-saya ako pupunta sa EDSA nung araw. To fight for that democracy. Kaya nakakapagsalita tayo ng libreng-libre ngayon. Well, there are more complications, pero pag-uusapan natin itong oil oligopoly ngayon. And Marcos, one of these days, we'll talk about Marcos or yung democracy kuno ngayong araw, ngayong ako naman, hindi naman ako nakulong na kamo dahil ako lumalaban sa gobyerno. Bakit? Pagtahimik ka naman, di ka naman makukulong eh. Kaya lang, pag ikaw naman inaapi, abay, laban mo karapatan mo. So, doon lang makulong ka. Yun naman ang akin. Kaya ako, Kamentong, I'm ready to be in jail. Kaya I'm ready also to kill and to be killed. Titingnan nga natin kung saan umabot yung laban mo sa oil companies. Pakita nga natin yung pagsara sa ilang mga oil kasalanan ng oil companies. Kung ako magmilyonaryo, sa dami ng damages ko, na puro naman ako nananalo. Mamaya, pag-usapan natin itong mga kasong laban. Pero tingnan natin yung ginawa sa mga gas stations mo. Pati yung anak ninyo, pinusasan, yung mga tauhan nyo, sinaktan. Binayaran yung pulis. Alam mo na yung pulis, makakita lang sa platitong mani. Sinong anak nyo dyan? Yung si pula? Nixon, si... pareho yan? I have 4 boys eh. Okay. Kaanong taon yan nangyari? 2005. 2005 yata. Yan ang mga mga tauhan nyo, sinaktan pa. Yung meron ba tayong... Nangyari yan, hindi sa Mindanao, Nangyari yan sa Tamesa. Few kilometers from Malacanang. Okay, let's talk about some of your cases. For example, this case that you showed me na nagbura-bura pa ng mga... Yung pinakahuli kong kaso na kaya nga ako'y natanggal dyan. Kaya pala ako'y natanggal. Nanalo ako. Yung previous, 4 na beses akong ejectment, puro natatalo ang Petron. Nananalo ako. Aba, yung pinakahuli, nanalo ako hanggang sa Supreme Court na pinakikinabangan ngayon ng lahat ng dealers. Yung ipinakipaglaban ko tungkol sa dealership contract, ako nagpanalo niyan. Isip-isipin mo, Kamento, nag-file na naman ng ika-4. Sabi ko, pwede ba namang, wag naman kako, puro na lang ejectment. Pailamin niyo ako ng murder o kaya rape. Para maiba naman. Hindi na kayo manalo dyan. Iyan pa rin ang iyan. Ganun pa man, pinahalan ako ang 44th time. At ang ginamit na Supreme Court resolution, no September 8, 1999, yung mismo ipinanalo ko. Yung pala kapatid, isang paragraph pala ang binura. Tingnan nga natin kung to what depths of depravity the oil companies would go to persecute those who challenge them. Itong how many cases ba habang hindi ko kaya kapatid hindi mo na mabilang. Ito yun. Paliwanag mo ito. Yan yung original Supreme Court decision. Yan. Makikita ninyo yung meron kulay green. May naka-green. Oo. Yan, kasama yan doon sa
ang sinasabi dyan, ang dealer hindi mo pwedeng tanggalin kung hindi mo matatalo siya o mag-file ka na tatalo mo ang dealer ng 3 kontratang pinirmahan sa iyo ng dealer. It has to be terminated in 3 contracts signed by the dealer. Yan ang nakalagay dyan. Kaya protektado ang dealer na kung isa lang ang ipinanalo mo, hindi mo kayang tangsipain ng dealer. Okay, meron ka pang dalawa. Anong ginawa nila? Pakita natin. Alam mo, ayan. May nakita pa ba kayo? Wala na, nabura. Berde na lang. Naberde na lang. Oh. Paanong nawala yan? Paanong nabura yan? Kasi yun ang the most salient na issue na nakuha ko sa dealership contract na ipinakipaglaban ko for 12 years. Ha? Sapagkat, sinabi ng Supreme Court, ejectment lang, isang case lang ang pinahal mo kay doktora. Hindi pa siya natatalo sa dalawa at pangatlo pa. Kaya sabi ng Supreme Court, impliedly renewed. Kaya natalo ko sila. Hindi pa nga ako nakakasingil ng 10 milyon eh. Siyempre, labing 2 taon akong pinahirapan yan. Hindi ako binigyan ng produkto. Hindi ginawa ang mga pump ko. Aba, isip-sipin mo, may dala ng pulis at kinarsal na yung mga anak ko. Ako para akong baboy na itinapon sa Kaya mag-anda kayo, lahat ng kulang hiya. Hindi ko kayo titigilan. Pag nauna akong namatay, sa impyerno, itutuloy ko pa. Sa korte na impyerno, itutuloy ko pa kami itong. Okay. So, nakikita po natin, matindi po talaga kapag kalaban ng mga oil companies. At nagpapasalamat tayo, mayroong Dr. Amanda Cruz. Hindi nga ako napatay eh. Yun ang kailangang ginawa nila. Kung pinatay niyo si doktora, tapos na ang problema niyo. Nabuhay pa ako. Kaya sabi ni Lord, Amanda, ginawa kitang biktima upang ipakipaglaban mo. Hindi mo lang karapatan. Karapatan pa ng mamamayang Pilipino. Kaya kami tuloy ang laban. At bago ko makalimutan, marami pa tayong pag-uusapan, pero nagkasabay po kami ni Dr. Amanda Cruz na tumakbo sa Senado noong taong 1995. Siya ay sa partido ng Nationalist People's Coalition. Ako naman sa PMP, sa yung partido ni Miriam noon. So, pareho kaming palaban din doon sa eleksyon na yun. Pareho din talo. Palaban sa tama. Sa tama, kaya... Ngayon, yung talong sinabi mo, sapagkat lahat ng matino hindi talaga nananalo dito sa bansang Pilipino. Di ba, aayusin din natin yan sa tulong ng mga paliwanag sa mga makatotohanang himpilan tulad ng Global News Network. Kaya yung mga bumoboto, pwede ba? I'm recommending na alam ko na yung right to vote is a sacred thing to do. Yan ang dinatnang ko maliit pa ako Sagrado yan, yung pagboto. Pero ngayong ibinebenta na ng nakararami na mamamayan na ang sinasangkalan ay ang kanilang kahirapan, Doktora, 800 na ang tawad sa akin niya kanina umaga, baka pwedeng gawin mo ng 1,000. Bakit kalakal ba yan? And therefore, when you are using it as a komersyo, yung pagboto nyo, ay nire-recommenda kong alisin na ang pagboto. Gawin na nating pribilehiyo. Doktora, at ang pribilehiyo... isang problema dyan, nung minsan na talagang bumoto ang taong bayan sa gusto nila, tinanggal naman sa kudeta. Nung taong 2001, yung EDSA 2. Diba? Talagang 11 milyong boto para kay Presidente Estrada, natanggal naman. Tapos 11 milyong boto para kay Trillanes, hindi naman pinapalaya para makapagsilbi sa Senado. So meron ding puntos yung mga tao na wala na silang tiwala sa eleksyon at pakinabangan na lang nila. I'm just trying to present a cynical view, pero yun din ang tingin ng marami. Pero morally speaking, wag natin sabihin yung sinasabi ni Padre Sanel Ramirez na... Ano sabi niya? Wag daw magbibigay ng barye kasi mabigat. Galit si Kristo pag mabigat daw ang ibinibigay natin tulong. Kailangan papel. At saka sabi din ni Cardinal Sin, binibigay di kunin. Di ba? Alam mo, yan ay mga That's right. Yan ay sugo ni Kristo. Pag ang sugo ni Kristo, nagko-comment ang mga ganyan, lalong walang maniniwala sa inyo. Kaya nga dumadami na ang kung ano-anong, merong iglesia ni Kulapo, may iglesia na kung ano-anong mga relihiyon na lumalabas. Huwag kayong magko-comment ng ganyan.
Okay, magpa-part 2 tayo kasi hindi sapat ang isang oras dito sa ating usapan. Pero ito nga, tungo tayo sa ilang mga pamamaraan para ma-resolve itong problema. Total, meron namang Caltex, Shell at iba pa at mga small players. Bakit hindi talaga i-revive ang isang national public government controlled or people-controlled oil company tulad nung Petron nung ito ay nasa kamay pa ng pamahalaan? Dahil kung re-reviewin natin ang ASEAN, ang Petronas ng Malaysia is a state o gobyerno ang may control. Ang Pertamina ng Indonesia is state controlled. Ang Thai Oil Public Company Limited is majority still gobyerno. So nakokontrol nila. Dito yung Petron ay ni-raid ng San Miguel Corporation ng kaibigan mong sa partido, si Danting Cojuangco. Tinetake over. Binili ng Ashmore, tapos turnaround, binenta ng Ashmore. Ginagawa na lang parang bote ng patis sa tindahan itong ating oil company. Monopolistic pa rin. Pwede ba tayong national oil company ulit? Ang sinulat ko sa column ko, madali namang gawin yan. Yung Petron, i-take over. Kung sabihin na, parang kayo, komunista na kayo. Sabi, babayaran din namin sa aming benta at kita. Tulad ng ginagawa ng Petron sa atin, binili daw nila, tapos actually binabayaran tayo sa kita nila. Ginigisa ka sa sarili ng kita. Di gawin natin sa kanila ngayon. Yes. Total, sa atin naman ang galing yung Petron sa tayo. Kaya nga, ang sabi ko nga ngayon lang gumawa ng matino si Pangulong Gloria. Inatras na yung matinong... nagme-menopause din kasi. Kaya mahirap nang humawa ng gobyerno yung kung hindi andropause, menopause. Di ba? Dahil marami ang natutuwa silently. At last, maski siya paalis na, ginawa niya ang tama. Sigurado ba tayong paalis na? Ilagay na natin as president, siyempre, kung di mo naman nakikita pa na meron ka, Pero, sa nakikita ko, mukhang tama ang ginawa niya ngayon. At ipinakita niya, during emergency, nobody has to hoard, nobody has to, malinaw ang hoarding, di ba? Sabi niyo kanina. Bakit nung pinayagan ng tumaas, inaatras na yung freeze order, biglang nagdagsaan ang langis. So, naka-hoard nga. Sinabi ko nga sa iyo dapat si Angie Reyes, tinawag niya ako. Kasi ako lang naman pinakamatapang dito sa mundong ito pag ganyan Tawagin mo si Senator ganito, hindi mo mayayaya. Ako yayain mo, sasama ako sa iyo. Susunod tayong dalawang gagawin. Alam mo ba, para tingnan mo talaga kung ano ang stock position ng mga yan at kung ano ang mga pending orders doon sa kanilang mga Yan lang, you don't need to open the books. Kasi hindi mo rin maintindihan yan, militar ka Ako, doktora din, di ako marunong ng mathematics at kung ano-ano mga ano-ano pa. Pero yung tangke nila, makikita. Actual yan, nilaman ba? Kaya itong pangako natin sa ating audience, sa susunod na mag-claim na walang stock ang mga oil companies, tayong dalawa, kasama ang crew ng GNN, pupunta, susugurin natin ang mga oil depot. Ngayon pa lang, hindi ko inaatras. Hindi ko nakikiusap ako. Pwede ba? Ituloy na ninyo na huwag na kayong magbenta. At kami naman sa mandali lang mamamahinga. Huwag kayong matakot. Kayo mga economists, mga may negosyong malalaki. Sabi ngayon, parang hindi kayo malugi. Matulog na muna kayo sa bahay. Wala mo nang magbubukas. Aantayin natin. Within the month naman, dadating na yan Hindi naman papayaran Letter of credits lang. Ang dami at ang daming laman. Kung talagang walang laman, lagyan natin. Punuin natin. We take over. That's right. Okay. Ito, nagtataka ako, hindi lang madalas, kundi lagi, itong pagka may krisis sa langis, papasok itong si Raul Concepcion at Oil Price Watch, kung ano-anong sasabihin, na wala namang katuturan dahil taas pa rin ang langis at wala pa rin control. Anong minomonitor niya? Yun nga sinasabi ko sa kanya. Kaya nga, sabi nga, pag daw ako raw, pag si Dr. Cruz na ang kanyang katandem sa mga ayon niyang tanggapin, kasi daw ako daw kung bumanate below the belt. Hindi below the belt. Totoo lang, una-una. Ang tinda niya, carrier air condition at saka mga RFM meat products. Kung ang sasabihin niya sa mamamayan, for every can of RFM, magbibigay akong diskwentong piso, o kaya for every unit of aircon, carrier aircon, we are going to give a discount of 10,000.
paniniwalaan ko siya. Kasi yan alam niya at kanya. Pakialaman mo yung gasolinahan. Wala kang alam dyan kung hindi papel at lapis, at saka media. Naguguluhan na nga kami. Sasabihin mo, dapat ang presyo ganito. Kami mga tindera, kami mga tiller, ang bili namin ay piso. Sasabihin mo, dapat 80. Kaya ang sabi ko, hindi kami bibili sa oil companies. Pwede ba nakikiusap ako sa iyo, Oil Concepcion? Kung ano ang binigay mong presyo sa media, bumili ka at sa inyo ka bibili. Para hindi magulo. Nagsasalita ka ng ganito ang presyo. Kailangan ganito ang mura. Ala ka naman tinda. Hindi naman RFM yung tinitinda mo at carrier, aircon. Paano ko ba? Kaya lumubay ka na. Kasi nakagugulo ka lang Magulo na nga kami. Galit sa amin ang tao sapagkat ang alam nila, kami kumikita, kami mga dealer, we are the end consumer. Kaya kawawa kami, nasa front line kami. Akala nila pagtaas, kami kumikita. Pagbaba, kami kumikita. Hindi nila nalalaman. Alila kami ng oil company. Tulad niyan, sinasabi ni Raul Concepcion, ang gobyerno mag-subsidize na lang ng 1 buwan ng LPG. Ba't di siya mag-subsidize ng air carrier niya, aircon niya, at saka mga At bakit hindi niya sabihin doon sa oil company na kumikita naman, bilyon-bilyon, magbawas muna kayo ng 1 buwan ng presyo, huwag ko muna kayo magtaas. Bakit pa gobyerno, nagaling din naman sa bulsa ng taong bayan ng pera ng gobyerno, di ba? Alam mo, when you are promoted to your level of incompetency, yun ang mangyayari. Sa chat ka lang ng sa chat. Di ba? Okay, nasa huling 3 minuto tayo ng ating palatuntunan. Tingnan natin, ay pagsuma natin ang pinag-usapan natin, anong dapat gawin sa mga darating na buwan? Anong dapat gawin? Meron bang magagawa dito sa eleksyon ang taong bayan? O pare-pareho lang ang mga kandidato? Meron bang nanindigan na para sa interes ng taong bayan? Ay yung sinabi nyo kay Gloria na mukhang nagkaroon ng pag-asa at kanyang na-freeze itong presyo, pero mukhang bukas i-atras na yan. Tatak nga ako, hindi naman siya kakandidato as president naman Bakit hindi pa niya itinuloy-tuloy? That's right. Di ba? Para naman yung 9 na taon mong kung ikaw ka nga be kind to me. Hindi ka makikiusap sa amin. Di ba? We salute you because for the last 4 months or 5 months in your term, at least you have done the best of your, di ba? Sa makatwid ba, ibig sabihin, hindi pa siya aalis, kaya... problema niya yun. Kung nagme-meno po siya nung sinabi niya yun, wala akong alam. Pero ang nakikita ko, merong katapusan. Di ba? Huwag mong ipilit ang isang bagay na sobra na. Di ba? Ibigay mo naman sa iba, sapagkat yung age mo, you cannot question it, you cannot control it, whether you like it or not, when aging is in your life. Yan yung para kay Gloria. Ano naman advice nyo sa oil companies? Mukhang sobra na din sila. Matagal ng sobra yan Kaya ang sabi ko na sa'yo, nung ma-deregulate, natuwa sana ako. Sapagkat, ang aking paniniwala, may papasok na iba. Para magkaroon talaga ng healthy competition. Ayun pala yung namanyobra din. Kaya nga, at least alam natin, at sinasabi natin, alam natin ang deregulation, you did it, na para lokohin lang ang mamamayan. Ngayon, hindi matatapos din yan, Kamentong. Matatapos din yan. Kaya nga, I'm encouraging sana na ma-nationalize yung Petron. Kasi, maski mawala na ang Shell, Caltex, Petron lang, kayang i-cater ang buong Pilipinas. That's right. Well, we have all the facilities. Huwag po tayong maniwala na hindi natin kaya because nagawa nung panahon ni Marcos, magagawa natin yan. At maraming panlolokong ginagawa, maraming tinatago sa atin, but we have discussed the truth. We have the oil storage in Subic, which we can start using. And we can order from Venezuela or other countries, lower price crude oil, and we can start in a month or 2. Kung gaano katagal yung biyahe, meron na tayong panlaban na supply dito sa 3 malalaking kumpanya. Kung sino magmama ng mga outlets na yan, nako, kayang-kaya nating turuan. Madaling-madali lang. Kayang-kaya na ninyong hawakan ang bawat isang outlet dyan. Kaya huwag kayong magmalaki na kayo'y matutuyuan na, kayo'y mag-out of, mag-close shop na. Gustong-gusto namin kayo'y mag-close shop. Okay. We'll have a part 2 kasi kailangan pag-usapan natin kung paano gagawin natin collectively, mga drivers and so on, na mag-import directly. We'll talk about that. We have no more time in this program. So, Doktora, mabuhay ka. At
Ako, hindi pa andropause, kaya pwede pa. Okay, mabuhay po tayong lahat and we have no more time and have a good week. Tuloy ang laban po natin. Ba't mo malaman, bakit sasabihin mo